Takot tulag. Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon nga ay nandito tayo sa maisa ng kapatid ko dahil nga ito ay pipitasin na mamayang madaling araw. So hindi na tayo makapag-video. So ngayon nga halos alas 5 na nagpunta ako rito, kaya sure medyo makulimlim yung magiging video natin. So pipitasin na siya bukas mga kamag-anak, kaya bibisitahin na siya natin ngayon para maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kanyang mais. So tara, let's go. So ayan mga kamag-anak, nandito tayo ngayon sa looban ng maisa ng kapatid ko. Kaya kung makikita nyo mga kamag-anak ay hindi kalakihan yung mga bunga ng kanyang mais. So kasarapan lang, marami segunda. Pero kung ako tatanungin mga kamag-anak, ilalabang ko na lang to ng persa ko kaysa bilangan. Para nga makita natin mga kamag-anak yung ibabaw ng maisan, ay kumuha ako ng hagdan. Kasi nga wala pa tayong drone, kaya eto muna yung gagamitin natin mga kamag-anak. Umakyat na nga ako dito mga kamag-anak sa hagdan para makita natin kung paanong angulo yung gagawin nating pagkuha ng video. Napakaangas! Dito nga mga kamag-anak ay makikita natin kung gaano lang kalawak yung pinagtaniman ng 3 kilong buto ng sweet pearl. Kung mapapansin nyo nga rin mga kamag-anak ay medyo berdeng-berde pa yung ulay ng mais. So para sa akin mga 2 to 3 days pa bago to harvestin. Kaso nga mga kamag-anak, pababa yung presyo kaya pipitasin na. Fast forward na tayo mga kamag-anak. Bandang 5:30 ng umaga ay pumunta na ako dito sa ponduhan at kadarating-rating nga lang din ng truck ng paglalagyan ng mga mais na pinipitas. Dito nga mga kamag-anak ay lumibot agad ako dito sa ponduhan para makita natin yung mga pintas na mais. Kung mapapansin nyo nga mga kamag-anak, sobrang dilim pa rito lalo na dun sa may part na walang ilaw. Kung kaya naman mga kamag-anak, kumuha muna ako ng headlight para matanlawan natin mabuti at makita nyo mabuti yung itsura ng ating mga mais. Yung nakikita nyo malaking tumpok ng mais na yan mga kamag-anak, yan pa yung mga pipiliin o klaklasihin. Dito naman nga mga kamag-anak ay pansamantala munang nag-coffee break para magkape. Coffee break para magkape. Unti-unti na nga lumiliwanag mga kamag-anak, kaya yung iba nating mga kasamahan dito ay nagsipagsako na ng mga segunda at buraot. Bali pang 63 days na nga nito mga kamag-anak buhat ng itanim, at para sa akin nga kaya mga 2 to 3 days pa bago harvesting kasi nga medyo mura pa yung buraot at segunda. Bali ang naging bilihan niya dito mga kamag-anak ay per piraso. Kung ilang piraso yung makuha mong primera, segunda, buraot, yun ang babayaran sa'yo. Para sa mga bago nating followers dyan mga kamag-anak, dito sa lugar namin ang bilihan ng mais kapag kaputi ay pwedeng pakyawan. Yung tatansyahin ng buyer yung mais mo kung magkano yung pagbibilan, at pag nagkasundo kayo, yun yung magiging presyo ng mais mo. Tapos meron naman mga kamag-anak, ito nga katulad nito, yung bilangan kung ilan yung makuhang mais mo, kung ilan yung bilang, ita-times lang yung kung magkano yung per piraso o yung per puso. Yung huli mga kamag-anak ay yung per sako. Halimbawa 1,800 ang isang sako o kaya 2,000. So kung ilang sako yung makuha ng mais mo mga kamag-anak ay yun yung babayaran sa'yo. Bali hindi po kami nagbebenta ng 4 kilo dito mga kamag-anak. Ang mga nagbebenta po ng 4 kilo dito ay yung mga tao na humahango sa amin na naglalako sa daan ng mga 4 kilo at yung mga pinipwesto sa palengke. Tapos yung iba mga kamag-anak, yung mga nag-iihaw at naglalaga sa mga tabi ng daan. So itong mga pinipitas dito mga kamag-anak, ang diretsyo nito ay sa may Balintawak. Yan po si Utol mga kamag-anak, yung kumakain na yan, siya po yung may-ari ng mais. Dito nga mga kamag-anak ay nagsimula ng magkarga ng mga sinako. At pagkatapos niyan mga kamag-anak ay sinimula na rin bilangin yung mga primera. At kung nakarating na po kayo sa part ng video na ito mga kamag-anak at nagustuhan nyo po yung ganitong klase ng mga video, huwag nyo po kalimutan mag-follow para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga vlog. Maraming salamat po mga kamag-anak. Paalam!